In this video, tutorial muna tayo kung paano gamitin ang CoinGlass para sa mga nagtatanong or sa mga hindi pa nakakaalam gumamit nito. Hindi lang ito pang trader, malaki din ang maitutulong nito sa mga crypto investors para magkaroon tayo ng data-driven insight sa market na makakatulong sa atin for good decision making sa pag-i-invest sa crypto. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ang CoinGlass, isa itong powerful cryptocurrency analytics platform na nakadesign para makapagbigay ng real-time, in-depth insights into various market activities. Ang tool na ito ay importante sa mga crypto investors and traders kasi nakakatulong ito sa kanilang decision-making na naka-based sa data. Nag-o-offer ito ng wide range of tools and metrics tulad ng liquidation data, open interest, funding rates, and sentiment analysis. At crucial na maunawaan natin yan if we are a crypto investors and trader at karamihan ng pumapasok sa trading, tumatalon agad sa futures trading na hindi nauunawaan ang open interest and funding rate. At meron akong dedicated video explanation about funding rate and open interest dito sa channel. Kung hindi nyo pa nga ito alam, pwede nyong panoodin yon. So CoinGlass, nagsisilbi itong gateway para maunawaan natin ang market dynamics. Yung ibang mga data dito medyo komplikado para sa mga beginners at ang pag-aaralan lang natin ngayon ay ang mga basic functionalities. So kung pupunta tayo dito sa pinaka-homepage ng CoinGlass, in a newbie perspective, it's overwhelming. Sobrang daming information. And that's the purpose of this video, para i-guide kayo kung paano ito gamitin, and we cannot discuss everything here. Unahin lang natin yung mga primary data na kailangan alam natin dahil tayo ay nag-i-invest sa crypto. Let's start with Crypto Fear and Greed Index. Ito yung tool na nagbibigay sa atin ng idea kung anong emosyon ba ang nangingibabaw sa market, fear ba or greed. At yung sukatan nito ay hindi lang basta nag-survey at tatanungin yung mga investors, ano bang nararamdaman mo ngayon? Natatakot ka ba mag-invest or napo-FOMO ka? Hindi ganun. May iba't ibang data points silang sinusukat dito para makuha yung result na yan. Katulad ng market momentum, 25%, volatility, 25%, social media, ano bang sentiment ng mga nagpo-post at nagko-comment sa X o Reddit, trends. Sinisilip din nila ang Google Trends kung tumataas ba yung mga search on how to buy Bitcoin, meme coin, etc. At kapag pinagsama-sama na ang mga data points na yon, lalabas na siya dito kung extreme fear, neutral, greed, extreme greed. Paano naman siya makakatulong sa atin? Like for example, nasa extreme greed na ito, magbibigay sa atin yun ng signal ng overvaluation. Ibig sabihin, overvalue na ang price ng asset, mas tumataas na yung risk of correction. So makakatulong siya sa atin sa timing sa pagpasok sa market. Hindi porket tumataas yung price ay bibili na agad tayo. Therefore, namamanage natin properly yung risk. Ganun din kapag extreme fear ang lumabas, it will indicate undervaluation. Mas tumataas yung possibility of a market bounce. Now, kung i-incorporate natin ito sa price action or kung anumang strategy meron tayo, it's an additional confirmation sa ating bias. At kung mapapansin nyo dito sa may kaliwang part, open interest, volume, market cap for Bitcoin dominance, options, order book, grayscale holdings, funding rate, technical indicators na siguradong malaking tulong sa kahit sinong investor and trader kung alam nila itong basahin. Remember the topic that I discussed before, yung information asymmetry. The more we know, the better we can make investment decision. Now let's discuss open interest. Ang open interest, nagre-refer ito sa total number of outstanding derivatives contract katulad ng sa futures or options na hindi pa nasa-settle. So ibig sabihin, kung nagte-trade ako sa futures market, sa Binance, naglagay ako ng long position at hanggang ngayon ay naka-open pa yung position na yon, hindi pa nagko-close, then we can consider that an open interest. Meaning long and short position that currently open are considered open interest. At dito sa CoinGlass, kung pupunta tayo sa real-time open interest, makikita natin dito kung gaano kalaki yung amount ng open interest sa futures market. For example, dito sa BTC Futures Exchange Open Interest, ang Chicago Mercantile Exchange ang nangunguna dyan. Dito nagte-trade yung mga institutional traders, kaya hindi nakakapagtaka na malaki ang open interest dito. Sumunod dyan si Binance. Mapapansin nyo yung difference ng liquidity ni Bitcoin kumpara sa ibang mga altcoins, kaya yung volatility ni Bitcoin ay mas mababa na kumpara sa mga altcoins.
I will not explain it further. Yung open interest and funding rate, meron akong more detailed explanation ito. So iiwan ko na lang yung link sa description. Now, pumunta naman tayo sa liquidation map. So ito naman yung area kung saan makikita natin yung estimate potential price level of liquidation na mangyayari if ever umabot doon ang price ng asset. So sa mga nagtitrade sa derivatives market or futures trading, nangyayari ang liquidation kapag insufficient na yung margin natin to cover the potential losses. So ang ginagawa ng exchange, kino-close na yung open position. It's a visual representation para magka-idea tayo sa potential impact sa price kapag na-trigger yung liquidity. Dito sa example natin sa Binance Exchange, BTC USDT liquidation map. Meron ditong tinatawag na cumulative short and long liquidation leverage. So anong ibig sabihin nito? Nagre-refer lang ito sa running total of potential liquidation at specific price level. Dito sa example natin, ang current price level ni BTC ay naglalaro sa 98,000 price level. So itong mga orange na ito ay mga 100x leverage traders. Kaya mas malapit sa market price yung liquidation level nila. Itong nasa kaliwang part, ito yung cumulative long liquidation leverage. Ito yung mga traders na currently naka-open position at nag-e-expect na tumaas yung price. However, kapag bumagsak yung price sa 97,000 price level, this 100x leverage trader will be liquidated. And vice versa. Itong mga nasa kanan, mga short sellers yan, at kapag tumaas yung price at umabot sa 100,000, then maliliquidate yung mga 100x leverage trader. The low the leverage, the better. Mas malayo ang liquidation level. Katulad ditong mga naka-light blue, medyo may kalayuan ng liquidation level nila, at kung hindi ganon kataas ang volatility, hindi sila aabutin agad. Importante ang information na ito para sa mga serious trader, kasi kapag nagkaroon ng large scale liquidation, nagdudulot ito ng rapid price movement na magpapataas sa market volatility. Sa CoinGlass, meron din silang liquidation heat map para magkaroon tayo ng different visual representation sa price ng asset. Itong mga nakikita natin na mga horizontal bars, they are the areas of liquidation for leverage traders. Ang tinatrack lang kasi nito ay yung potential liquidation area. Pero possible din sa mga areas na yan, marami ding stop loss orders and limit orders na hindi nakikita. So paano ito basahin? Itong mga bar na ito ay areas of possible liquidation. Pero yung pinakamaliwanag na bar, like yung yellow bar, yan yung area na mas maraming leverage traders na maliliquidate. So paano ito gamitin ng mga traders? Simple lang, it could interpret as a magnet zone. Yung mga zones kung saan maraming liquidity, tinitingnan yan ng ibang trader na ang area kung saan posibleng i-attack. If you know the concept of ICT, ganito nila ini-interpret ang price movement. The algorithm will always attack where the liquidity is. At yung iba naman, they can treat it as a support and resistance zone. Ang ginagawa nila sa mga levels na yan, dyan sila naglalagay ng mga big orders. So instead of looking only on the chart, ang mga tools na ito can help us to further confirm our bias. At sa susunod ko na i-discuss yung iba, especially yung mga technical model indicator dito that can give us long-term market insights. Okay? So yun lang muna ang video natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.